Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Death toll dahil sa paputok at ligaw na bala noong holiday season, umakyat na sa 4 kaso ng firecracker-related injuries, lagpas 800 na. Umakyat pa sa 4 ang kabuoang bilang ng mga namatay dahil sa paputok at ligaw na bala noong holiday season. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Health nitong linggo, 3 sa nasawi ay dahil sa paputok at 1 mula sa ligaw na bala. Kabilang ang isang nadagdag na nasawi dahil sa paputok ay isang 54 anyos na lalaki mula sa Region 4A, nagtamo ito ng matinding pinsala sa kanyang kaliwang kamay matapos sumabog ang paputok na kwitis. Bukod dito, may 36 na bagong kaso ng fireworks-related injuries ang naitala noong bisperas ng bagong taon, habang 10 kaso naman ang dumagdag noong January 1, at 15 na kaso sa mga nakaraang araw. At sa kabuuan, umabot na sa 832 ang bilang ng mga kaso kahapon, January 5, ito ay mas mataas ng 37% kumpara sa naitalang 606 na noong January 5, 2024. Pangunahing sanhi ng mga naitalang pinsala ay dahil sa mga paputok na kwitis, 5-star, at boga na nagdulot ng pagkasunog ng balat at mga malubhang kaso ng amputation o pagputol ng bahagi ng katawan. Maaaring nananatili pa rin ang mga kabataan at menor de edad bilang pangunahing biktima ng mga paputok. Samantala, DepEd, nag-organisa ng pagsasanay para sa mga guro sa English, Science, Math para mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Bukod dito, sinimulan na ng Department of Education ang pagsasanay para sa mga guro ng English, Science, at Mathematics upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ang naturang pagsasanay ay naglalayong tulungan ang mga guro na magamit ang makabagong estratehiya sa pagtuturo. Pero sa kabila nito, inaasahang magreresulta ito sa mas mataas na academic performance ng mga mag-aaral, na tugma sa pandaigdigang pamantayan. Aniya, nagsimula ngayong araw ang mga aktibidad kung saan inihanda ng mga regional ESM supervisors ang pagbuo ng kanilang klase sa Khan Academy platform. Kasunod nito, magbibigay ng pagsusulit para sa lahat ng ESM teachers sa bawat rehiyon. Magsisimula naman ang learning sessions mula January 16 hanggang March 10, 2025, kabilang dito ang orientation ng mga mag-aaral sa paggamit ng DepEd Learning Management System pati na ang coaching at socio-emotional learning activities. At sa ating Metro Manila ngayon, bilang ng mga pasahero sa PITX nitong holiday season, sumampa na sa mahigit 3 milyon. Pumalo na sa mahigit 3 milyong katao ang namonitor ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na dumagsa sa nasabing terminal. Ayon kay Colleen Calbasa, ang Corporate Communication Officer ng PITX, karamihan sa nasabing bilang ay pawang mga pasaherong mula sa kanilang bakasyon sa probinsya, nitong nakalipas na holiday season. Aniya, inaasahan din ng PITX ang dagsa pa ng mga pasahero hanggang ngayong araw, na posible umanong umabot sa 170,000 pataas. Pero, nanatili naman nakabantay ang PNP sa paligid ng terminal upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga manglalakbay. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.